Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 551 hanggang 560. Kabanata 551 pagpunta sa toilet sa Lungguhit 1. Bagaman ang bulwagan ng eksibisyon ay nasa gitna mismo ng buong sentro ng kombensyon, hindi naman ito maliit. Dahil si Sofia Leocadia ay lumaki sa gitna ng mga industriya ng kanyang pamilya, wala siyang anumang interes sa kanila. Hindi rin nakaramdam ng pagtataka si Julius Reed. Ang pinakamataas na pinuno ng 10,000 Mountain Alliance ay walang interes sa mga batong ito. Sa halip, lalong naging masayahin sina Anna Harris at Kella Radcliffe habang nakatingin sa paligid. Lalo na si Anna Harris, na patuloy na inilabas ang kanyang telepono para kumuha ng litrato. Hello, ako si Jack Lau. Habang magkasabay na bumibisita sina Kella Radcliffe at Anna Harris sa bawat exhibit, lumapit ang isang blonde na binata at dalawang kasama. Hello, sa sobrang saya, walang nakitang dahilan si Anna Harris para hindi magustuhan ang mga bagong dating na ito. Kung tutuusin, nag-aral siya sa ibang bansa at kadalasang nakikipag-ugnayan sa mga katulad nila. Isang karangalan na makilala ka mga babae. Nag-extend ng kamay si Jack Lau, gustong makipagkamay kay Anna Harris. Isang karangalan. Kalimutan mo na, wala akong oras. Casual siyang tinalikuran ni Anna Harris at nagpatuloy sa pagkuha ng litrato gamit ang kanyang telepono. Beauty, may boyfriend ka na ba? Si Jack Lau, malayo sa inis, ay sumandal sa display case, na mas interesado habang sinusukat niya ang dalawang babae. At ang babaeng ito, nangungulila sa mga salita, single ka rin ba? Ibinaling niya ang tingin kay Kella Radcliffe. Ipinakilala ang Caucasian na lalaki sa likuran niya, ito si Thompson, kaklase ko. Anak ng presidente ng Obron Enterprise sa Americas. Oh, may asawa na ako. Ipinakita ni Kella Radcliffe ang wedding ring sa kanyang daliri. Sa loob ng 3 taon na ngayon. Sayang naman. Napahawak sa ulo si Thompson sa kawalan ng pag-asa, pumunta ako sa Gonzales City para humanap ng babaeng kasing husay mo. Nakakahiya, may asawa ka na. Oo, napakasaya ko na natagpuan ko ang aking Prince Charming. Natagpuan ni Kella Radcliffe ang pagiging prangka ng mga dayuhan. Pero dahil wala naman silang masyadong sinabi, hindi niya napigilan ang sarili na mawala ang galit sa kanila. Diyos ko, iniisip ko kung sino ang iyong Prince Charming. Dahil sa iyong kagandahan, tiyak na siya ay tagapagmana ng isang nangungunang 500 pandaigdigang negosyo, tama ba? Bahagyang pumulupot ang mga labi ni Thompson pataas. Ang kanyang Obron Enterprise ay kabilang sa nangungunang 500 sa buong mundo. Ito ay kilala kahit sa silangan. Ang paglalakbay na ito sa Gonzales City ay bahagyang para sa kasiyahan at isang bahagi upang kumatawan sa kanyang pamilya sa pagtalakay sa pakikipagsosyo sa Matthew Abernathy Group sa kabisera. Sa kanyang pananatili sa Gonzales City, nasakop niya ang maraming kababaihan sa silangan gamit ang kanyang personal na alindog at dolyar ng Amerika. Sa katunayan, nagawa pa niyang magkaroon ng 2 napakagandang mag-aaral sa kolehiyo sa kanyang kama ng sabay, magdamag. Sa kanilang mga mata, ang mga babae ay laruan lamang. Si Mr. Thompson ay assistant manager na ng Obron Group, at ang kanyang mga hinaharap na prospect ay walang limitasyon. Napakasama. Sa aking opinyon, siya lamang ang karapat-dapat para sa iyo. Umalangaw-ngaw si Jack Lau sa gilid. Bagamat mayaman ang kanyang pamilya, hindi sila maikukumpara kay Thompson. Siya ay pumunta sa Gonzales City dahil ang kanyang pamilya ay may isang batch ng smuggled goods na pinigil ni Aaron Jackson. Ang mga bagay ay nagkakahalaga ng mahigit 2 bilyon, at ipinadala siya ng kanyang pamilya kasama ng kanyang tiyuhin upang kunin ang mga paninda. Dahil hindi pa niya nakikita si Aaron Jackson, nagpasya na lang siyang sumama kay Thompson sa eksibisyon para sa ilang paglilibang. Dahil sa impluwensya ng kanyang pamilya, nakakuha si Thompson ng mga tiket sa Crystal Exhibition Hall at naisip ang maglakad-lakad lang,
ngunit hindi inaasahan na makakatagpo siya ng isang magandang babae tulad ni Kella Radcliffe. Para sa kanya, ito ay isang napakagandang sorpresa. Nakita niya ang magiliw na kagandahan ng mga babaeng taga-silangan, ngunit si Kella Radcliffe ay tunay na marangal. Hindi maipaliwanag ang kanyang kagandahan. Paumanhin, ang aking asawa ay hindi nagtatrabaho, siya ay nananatili sa bahay, at ako ay sumusuporta sa kanya. Nakangiting sagot ni Kella Radcliffe. Ngunit siya ay kamangha-manghang. Kung gusto niyang gumawa ng isang bagay sa kanyang sarili, sa palagay ko kahit na ang nangungunang 10 sa mundo ay magiging isang bagay lamang kung gusto niya ito o hindi. Mula nang biglang nagbago si Julius Reed, sunod-sunod na mga himala ang nasaksihan ni Kella Radcliffe. Kung si Julius Reed ang nagsabing siya ang pinakamayamang tao sa mundo ngayon, hindi siya magtataka. Pagkatapos ng lahat, ilang saglit lang, nakaluhod si Beckett Carmichael sa harap ni Julius Reed, walang lakas ng loob na iangat ang ulo. Anong uri ng katayuan ang kailangan upang makamit iyon? Madam, ang galing mo talagang magpatawa. Bahagyang ngumiti si Thompson, walang pag-aalala sa sinabi ni Kella Radcliffe. Napasulyap na siya sa dalawang dilag sa kanyang harapan at masasabi lang niyang medyo ordinaryo ang kanilang kasuotan. Marahil mayroon silang ilang milyon sa bahay, ngunit tiyak na hindi hihigit doon. Ang kanilang mga damit ay walang kasamang isang mamahaling tatak, kahit na mga pangunahing tatak. Ang tanging halaga ay ang string ni Chunzo. Kakabili lang. Para sa mga babaeng tulad nito, may 100 paraan si Thompson para paakyatin sila sa kanyang kama. Paumanhin, nandito kami para sa eksibisyon, kung wala nang iba pa, aalis na kami ngayon. Hinayla ni Kella Radcliffe si Anna Harris, at umalis silang dalawa sa kasalukuyang booth at tumungo sa susunod. Thompson, mayroon ka bang paraan? Pinagmasdan ni Jack Lau ang dalawang babae na umalis at sinabing walang pakialam, maaaring ito ay medyo mahirap. Magkaibigan silang dalawa. Sa kanilang paglalakbay sa Gonzales City, nag-set up sila ng isang kompetisyon. Para sa bawat batang babae na nagawa nilang makipag-date, kukuha muna sila ng larawan at i-upload ito sa kanilang group chat, na humihiling sa kanilang mga kaibigan na irate sila. Pagkatapos ay makikita nila kung sino ang natulog sa mga kababaihan na mas mataas ang score sa kabuuan. Sa kasalukuyan, ang marka ni Thompson ay bahagyang mas mababa kaysa kay Jack Lau. Ngunit kung makakatulog siya sa nakamamanghang Eastern Beauty na ito, tiwala siyang kaya niyang ibalik ang mga table. Ding! Ipinadala ni Thompson ang larawang lihim niyang kinuha sa group chat. Diyos ko! Sino ito? Sabihin mo sa akin. Nasaan siya? Binibigyan ko siya ng 10. Siya ang pinakamagandang nakilala mo sa loob ng 3 araw. Sigurado ka bang kakayanin mo ito? Ang pagsakop sa kanya ay parang pagsakop sa Mount Everest. Thompson, Jack Lau, sino sa inyo ang gustong subukan? Sumabog agad ang group chat. Sila ay mga lalaki na nakasama ng maraming babae, at ang makita ang napakagandang Eastern lady ay natuwa silang lahat. Sa kasamaang palad, ang mga taong ito ay nasa Amerika at hindi sa Huasia. Ang tanging nagawa nila ay ang makaramdam ng pagkabalisa. Hindi rin masama ang katabi niya, dapat 8. Bibigyan ko siya ng 8.5. Dahil ang una ay napakaganda. Sa katunayan, pareho silang maganda. Bibigyan ko siya ng 9. Ni-rate muli ng group chat si Anna Harris. Okay, itapon natin ang isang pinakamababang marka at isang pinakamataas na marka, pagkatapos ang kanyang marka ay 8.5. Sinabi ni Jack Lau sa group chat, kasalukuyan akong nangunguna kay Thompson ng 2 puntos. Kung pareho tayong magtagumpay sa parehong oras, mauuna pa rin ako sa kanya sa kabuoang score. Subukan natin. Kung sino ang unang makakuha sa kanya sa pagkakataong ito ay siyang panalo. Nakangiting sabi ni Thompson. Ito ay isang deal. Puno ng pananabik ang mga mata ni Jack Lau. Samantala, walang kamalay-malay sina Anna Harris at Kella Radcliffe na pinagmamasdan na sila ng 2 dayuhang kakilala pa lamang nila. Julius, gusto kong gamitin ang banyo. Awkward na sabi ni Kella Radcliffe. Mabilis na lumipas ang oras na ginugol sa paggala sa exhibition hall. Matagal ko nang gustong pumunta. Sa totoo lang, hindi ko na talaga mapigilan. Lalong napahiya si Anna Harris. Kung hindi dahil sa pag-alis ay nangangahulugang hindi na sila makakabalik, aalis na sana siya. Aalis na lang ba tayo?
Bagamat medyo nagdadalawang isip din si Keller Radcliffe, gusto pa rin niyang gumamit muna ng banyo. Hindi, huwag. Hindi pa sapat ang nakikita ko. Agad na nagpanik si Anna Harris. Okay lang, sige. Pwede na tayong bumalik, masayang sabi ni Julius Reed. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 552 Pagkalason sa Lungguhit 1. Anong sabi mo? Nag-alinlangan si Anna Harris na tama ang kanyang narinig. Hindi ba sinabi lang ni Julius Reed na kapag lumabas siya, hindi na siya makakabalik? Isang oras na niyang gustong gamitin ang banyo at ngayon ay hindi siya komportable. Gayunpaman, ang tukso ng mga kristal ay napakalakas, at hindi niya napigilan ang patuloy na pagkuha ng mga larawan. Sino ang nakakaalam kung kailan siya makakakuha ng isa pang pagkakataon na tulad nito? Ngayon lang, inilipat ni Julius Reed ang kanyang mga mata at nagpaliwanag, nagtanong lang ulit ako, at sinabi ng guard sa pinto na okay lang. Julius Reed, hamak ka. Pinaglalaroan mo ba ako? Nagbago ang mukha ni Anna Harris, at agad niyang napagtanto ang nangyayari. Siya ay isang dayuhang estudyante kung tutuusin, at ang kanyang katalinuhan ay hindi gaanong nakakabahala. Ngayon, hihiwalayan kita. Galit na galit at nahihiya, ipinakita ni Anna Harris ang kanyang mga ngipin at kuko at sumugod kay Julius Reed. Siya, nahaharap sa pag-atake ng Tigress, si Julius Reed ay tumayo na nakalagay ang mga kamay sa kanyang mga bulsa, sumisipol ng walang pakialam na parang walang nangyayari. Aray, ang walang awa mo. Nanghina si Anna Harris sa pagkakaluhod at nagmamadaling humakbang para makatakas sa pinto. Ikaw, magseryoso ka. Hindi napigilan ni Keller Radcliffe na mamula at tumungo na rin sa restroom. Kuya Davenport, napakaganda mo. Nag-thumbs up si Sofia Leocadia. Noong gumagala ang dalawang babae sa exhibit kanina, casual ang pag-uusap nila. Sa tingin ko alam ko kung ano ang mali sa sakit ng iyong lolo. Sumando si Julius Reed sa glass case sa platform at sinabi kay Sofia Leocadia. Sa casual na pakikipag-chat, halos natiyak na niya ang mga detalye ng sakit. Kabilang dito ang karaniwang kondisyon ng kalusugan ng matandang master, ang mga katangian sa simula ng sakit, at ang kamakailang sitwasyon. Sa pagdaan, nalaman din niya ang tungkol sa mga kamakailang aksyon ng mga miyembro ng pamilya Leocadia. Talaga. Laking gulat ni Sofia Leocadia nang marinig ito. Ang taong pinakamamahal ni Old Master Leocadia ay siya, naging malalim ang kanilang pagsasama sa loob ng maraming taon. Dahil nagkasakit si Old Master Leocadia, si Sofia Leocadia ang pinakanabalisa. Siya ay madalas na nasa tabi niya sa ospital, at kakaiba, kahit na siya ay karaniwang malusog at masigla, siya ay biglang nagkasakit. At sa kabila ng maraming mga sikat na doktor at ang malaking kayamanan ng pamilya Leocadia, ang kanyang kondisyon ay lumala lamang pagkatapos ng mga paggamot. Ngayon, madalas na walang malay si Old Master Leocadia, at may mga sabi-sabi pa na hindi siya mabubuhay sa 15 araw ng unang buwan ng buwan. Sa panahong ito, bumisita si Sofia Leocadia sa maraming sikat na doktor, ngunit walang resulta. Ang sinumang pumunta sa bintana ni Old Master Leocadia ay nasa dulo ng kanilang talino. Sa kanilang sariling mga salita, wala silang mga pagpipilian at isang Diyos lamang ang makapagliligtas sa kanya. Ngayong nagsalita na si Julius Reed, hindi maipaliwanag ang pagkagulat ni Sofia Leocadia. Gayunpaman, hindi nagtagal ay lumabo muli ang kanyang ekspresyon. Alam kong sinusubukan mo akong i-comfort, okay lang, kaya ko naman. Namumula ang mga mata ni Sofia Leocadia at walang tigil ang pagkalikot niya sa laylayan ng kanyang damit. Hindi ako. Marahang hinawakan ni Julius Reed ang ulo ni Sofia Leocadia. Kailan pa ako nagsinungaling sa iyo? Talaga. Tumangala si Sofia Leocadia. Puno ng pagtataka ang mga mata. Brother Davenport, ano ba talaga ang problema ng lolo ko? Siya ay palaging nalilito. Bakit ang sakit ng kanyang lolo ay walang lunas na kahit sino? Kung hindi ako nagkakamali, huminga ng malalim si Julius Reed at nagkibit-balikat, baka hindi ka maniwala, pero ang totoo, may naglason sa kanya. Nalason. Nanlaki ang mga mata ni Sofia Leocadia. Siyempre, maaari mong piliin na huwag paniwalaan ito, huwag mo lang akong tretuhin na parang sinusubukan kong humimok sa relasyon ng pamilya Leocadia tulad ng dati.
Nakita ni Julius Reed ang ekspresyon ni Sofia Leocadia at hindi man lang siya nagalit. Ito ay isang natural na reaksyon. Kung may nagsabi sa kanya na nilason siya ni Keller Radcliffe, sasampalin niya sila. Hindi. Nang marinig ang mga salita ni Julius Reed, nagmamadaling iwinagayway ni Sofia Leocadia ang kanyang kamay at sinabing, naniniwala ako. Naniniwala ka, pero mga kapamilya mo yan. Tumaas ang isang kilay ni Julius Reed at nagtanong. Kuya Davenport, alam kong mabuti kang tao, kaya wala akong itatago sa iyo. Huminga ng malalim si Sofia Leocadia, may bahid ng kalungkutan ang kanyang tono habang sinabing, sa malalaking pamilya na tulad natin, palaging may malaking pagtatalo tungkol sa mana. Pinaburan ni Lolo ang aking ama sa bagay na ito ng paghalili, at nagpaplano siyang magretiro ngayong taon para ipasa ang posisyon ng chairman sa aking ama. Gayunpaman, sino ang makakaalam na ganito ang mangyayari? Ngayong ang buhay ni Lolo ay nababatay sa balanse, ang aking mga tiyuhin ay nag-aagawan upang makuha ang mga miyembro ng pamilya, at ang lola ay gumugugol ng lahat ng kanyang oras sa pagdarasal at pag-awit, hindi pinapansin ang mga bagay sa pamilya. Ang aming Leocadia family ay nasa ganap na kabuluhan. Tulad ng hinala ko, ito ay tulad ng naisip ko. Ang taong lason sa iyong lolo ay napakahusay. May hula ako kung ano ang maaaring lason, ngunit kailangan ko pa ring makita para sa aking sarili. Tumango si Julius Reed, kinumpirma ang kanyang hinala sa sinabi sa kanya ni Sofia Leocadia. Huwag kang mag-alala, titingnan ko ito. Dahil doon, inilabas niya ang kanyang telepono at mabilis na nagpadala ng mensahe sa Wolf Cavalry, na nasa kabiserang lungsod pa rin. Ang Wolf Cavalry ay hindi bumalik sa Gonzales City matapos imbestigahan ang bagay ni Ivan Reed ngunit patuloy na nanatili doon upang mag-obserba. Ngayon sila ay mapatunayang kapaki-pakinabang. Para sa Wolf Cavalry, ang pag-undercover at pag-iimbestiga sa mga ganitong bagay ay parang isang postdoctoral fellow na gumagawa ng araling bahay sa elementarya. Isang piraso ng cake, Brother Davenport, sino ang Ayman mensahe mo ngayon? Curious na tanong ni Sofia Leocadia. Nang marinig ang sinabi ni Julius Reed, agad na lumiwanag ang kanyang kalooban. Sa isang kaibigan ko sa kabisera ng lungsod. Ibinalik ang telepono sa kanyang bulsa, tumingin si Julius Reed kay Sofia Leocadia. Huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol sa bagay na ito, pati na ang iyong ama. Naiintindihan. Masiglang tumango si Sofia Leocadia. May pananabik sa kanyang boses habang nagtanong, Brother Davenport, masasabi mo ba sa akin, gaano kalaki ang tsansa ng paggaling ng aking lolo? Naniniwala siyang totoo ang pagkalason. Sa isang malaking pamilya, para sa kapakanan ng kanilang mga interes, walang bagay na hindi nila gagawin. Ngunit dahil sa pagiging sophisticado ng pagkalason at kung gaano katagal na ibigay ang lason, kung isasaalang-alang ang kasalukuyang kritikal na kondisyon ng kanyang lolo, hindi tiyak kung maibabalik siya mula sa bingit ng kamatayan. Para maging konserbatibo, saglit na nag-isip si Julius Reed, pagkatapos ay sa ilalim ng mga tingin ni Sofia Leocadia na puno ng pag-asa, sinabi niya, 100%. Ano, talaga? Nadama ni Sofia Leocadia na ngayon ang tunay na pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Or at least, kasing saya ng araw na nakilala niya si Julius Reed. Akala niya ay banggitin ni Julius Reed ang isang napakababang pagkakataon, o kahit na magpahayag ng kawalan ng katiyakan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang nakatatandang kapatid na nagligtas sa kanya noong bata pa siya ay nagsabi ng 100% na may kumpiyansa. Kapag kumilos ako, walang problema. Magpahinga ng maluwag sa bagong taon. Napangiti ng mahina si Julius Reed. Ang gusto niyang iligtas, kahit ang Grim Reaper ay hindi maalis. Kuwit, ang kristal na exhibition hall ay hindi kalayuan sa banyo, at pagkalabas ng banyo, si Keller Radcliffe ay nakatayo sa may pintuan at naghihintay kay Anna Harris. Noon lang, nakasalubong niya si Itay Huntington na nagpapatrolya kasama ang mga security guard. Nagkataon lang, Miss Radcliffe. Nang makita si Keller Radcliffe, huminto si Itay Huntington para batiin siya. Chairman Huntington, salamat. Bagamat naabala si Keller Radcliffe tungkol sa pagtrato ni Itay Huntington kay Julius Reed, ipinilit niyang hiwalay ang mga bagay. Ang pag-access niya sa Crystal Exhibition Hall ay dapat na pinahintulutan ni Itay Huntington. Salamat sa akin para saan?
Natigilan sa sinabi ni Kela Radcliffe, itinuro ni Itay Huntington ang sarili, na medyo nagulat. Ang access sa Crystal Exhibition Hall. Naramdaman ni Kela Radcliffe na may mali. Crystal Exhibition Hall. Wala akong qualification para makapasok. Nagkibit-balikat si Itay Huntington, ang pamilya Leocadia ay hindi nagpakita ng anumang paggalang, kaya wala akong magagawa. Kailangan kong ipagpatuloy ang aking mga pag-ikot. Maaari kang tumingin sa paligid, at habang ikaw ay naroroon, gumawa ng kaunting inspection, dahil ikaw, pagkatapos ng lahat, ang General Manager ng Business Alliance. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa kanyang security team. Kela, anong ginagawa mo? Sa sandaling iyon, lumabas si Anna Harris sa banyo at nakita ang umaatres na figure ni Itay Huntington, binabuli ka na naman ba niya? Hindi. Napaawang ang labi ni Kela Radcliffe, na parang may bumungad sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 553 regalo sa kaarawan sa Lungguhit Isa. Nang bumalik sina Kela Radcliffe at Anna Harris sa exhibition hall, iba na talaga ang ekspresyon ng mukha nila. Sinusukat ni Kela Radcliffe si Sofia Leocadia, patuloy na nagkukwente sa kanyang isipan. Samantala, ipinagpatuloy ni Anna Harris ang kanyang photo-taking tour. Click. Maya-maya lang, biglang napuno ng hangin ang tunog ng kung anong nabasag. Natahimik ang buong exhibition hall. Pagtingin sa pinanggalingan ng ingay, nakatayo si Anna Harris na nagtatakang itinaas ang kanyang kamay, at sa kanyang paanan ay nakalatag ang isang basag na jade bracelet. Nahati ito sa 3 piraso. Oh, Diyos ko, si Jack Lau ay tumingkayad sa lupa. 130 milyon, ganoon na lang, nawala. Ay, hindi ko sinasadya. Namutla ang mukha ni Anna Harris. Ang tanging ginawa niya ay tumalikod, hindi inaasahan na mabangga ang bracelet na hawak ni Jack Lau. At ngayon ito ay nabasag ng ganito. Nang marinig niyang nagkakahalaga ng 130 milyon ang bracelet, agad siyang natigilan. Nablangko ang isip niya. Jack, birthday gift daw iyon para sa nanay mo. Ano ngayon? Si Thompson ay yumoko, tumutunog ng napaka-cooperatively. Tapos na tayo sa ngayon, papatayin na ako ng tatay ko. Tumayo si Jack Lau na hawak-hawak ang sirang pulse Ares, nakatingin kay Anna Harris sa kanyang harapan. Miss, ano ang balak mong gawin ngayon? Ako, kumurap-kurap si Anna Harris, hindi sigurado kung paano tutugan. Magbayad, 130 milyon. Ano ang posibleng gamitin niya para mabayaran? Kahit na ibenta niya ang lahat ng pag-aari niya, hindi siya makabuo ng isang bahagi ng halagang iyon. Sa sobrang gulat, halos umiyak na siya. Bakit siya naging malas? Nang makita ang ekspresyon ni Anna Harris, parehong ngiti ang mga labi ni na Jack Lau at Thompson. Tulad ng nahulaan nila, ang batang babaeng ito sa harap nila ay walang pag-aari na magsalita. Nang makita ang kanyang gulat, nagpa siya si Thompson na magdagdag ng gasolina sa apoy. Kung hindi, tumawag tayo ng pulis. Mas mabuting hayaan na ang pulis ang humawak ng ganitong bagay. Ngunit kung hindi niya kayang bayaran, maaari siyang makulong ng hindi bababa sa 10 taon. Mukhang problemado si Jack Lau, napakagandang binibini, kung mananatili siya sa bilangguan ng 10 taon, baka hindi na siya lalabas. Sayang. Ang tagal. Naramdaman ni Anna Harris na nanghina ang kanyang mga binti, halos himatayan sa takot. 130 milyon, talagang wala siyang ganoong kalaking pera. Kung siya ay Aidmanda, ang pag-iisip ng kanyang sarili na nakakulong ay napakalaki kaya't hinihiling niya na siya ay patay na. Ano ang magagawa? Hindi mo siya kilala, sa napakalaking halaga, kung hindi tayo tatawag ng pulis, paano natin haharapin ang pagkawala? Galit na tumingin si Thompson kay Jack Lau. Alam kong nahulog ka sa babaeng taga-silangan sa unang tingin, ngunit mangyaring panatilihin ang iyong katinoan. Thompson, wala kang kinalaman ang aking mga gawain. Bagamat mahalaga ang pera, marahil ay may ibang paraan upang malutas ito. Itinuro ni Jack Lau pabalik si Thompson, nagsasalita ng mabangis na mga salita. Nang makitang malapit ng mag-away ang magkapatid, sumigaw si Anna Harris, I'm sorry. Kasalanan ko ang lahat, tumawag ka ng pulis, pananagutan ko ang gulo na nagawa ko. Sa totoo lang, maaaring may paraan para malutas ang problemang ito. Biglang nagsalita si Thompson.
Anong paraan? Nang marinig ito ni Anna Harris, tila nakakita siya ng pag-asa. Jack, ito ba ang bracelet na regalo sa kaarawan na gusto mong ibigay sa iyong ina? Nagsalita si Thompson at nagtanong. Tama, itong perang hiniram ko sa kapatid ko para surpresahin ang nanay ko. Bakit ngayon mo pa ito tinatanong kung sira na ang bracelet? Sira-sira na. Naging junk ang birthday gift ng nanay ko. Galit na sabi ni Jack Lau na puno ng sakit ang mga mata habang nakatingin sa bracelet. Pasensya na. Hindi na napigilan ni Anna Harris, at biglang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Ang halaga ay masyadong malawak, pakiramdam niya ay wala ng lakas. Dahil gusto mong bigyan ng regalo sa kaarawan ang nanay mo, may mas magandang ideya ako. Nakangiting sinabi ni Thompson, 3 buwan na lang ang kaarawan ng nanay mo, at ang pinakagusto niyang makita ay nakahanap ka na ng magandang asawa at binigyan mo siya ng apo. Kung hindi, walang sino man sa iyong pamilya ang maaaring magmana ng kayamanan. Thompson, ano ang pinagsasabi mo? Alam ko rin na gusto ng nanay ko na magkaroon ng apo, pero napakapili niya, hindi mapapansin ng isang regular na babae. Medyo naiirita na sabi ni Jack Lau, anong oras na ngayon, at may mood ka pa ring pag-usapan ito. Bilisan mo at tulungan mo akong mag-isip ng solusyon sa problemang ito. Habang nagsasalita siya, bumantong hininga siya at nagpatuloy, may 3 anak na lalaki ang nanay ko, kung sino ang una niyang hinahayaan na magkaroon ng apo ay magmamana ng yaman. Ngayon mukhang lahat ng mga kapatid ko ay may mga kasintahan, naisip kong magregalo ng pulse heiress para makuha ang pabor ng aking ina, ngunit ngayon. Jack, tulala ka ba? Umiling si Thompson, kung ikukumpara sa isang pulse heiress, sa palagay ko ay mas magiging masaya ang nanay mo na makita kang nag-uuwi ng buntis na kasintahan. Ang problema, wala akong mahanap na inaprubahan niya. Napakapili ng nanay ko, maliban na lang kung kamukha niya ang babaeng ito dito, kung hindi. Pagkasabi nito, biglang tumigil si Jack Lau. Kung payag ang babaeng ito na maging kasintahan mo, hindi lang kayamanan at kaluwalhatian ang maaari niyang matamasa sa hinaharap, ang isyu ng pulse heiress ngayon ay maaaring ganap na makalimutan na parang hindi nangyari. Natapos magsalita si Thompson, tumingin kay Anna Harris, Miss, ano sa palagay mo? Sa katunayan, peke ang pulse heiress. Ginamit nila ang pamamaraang ito upang linlanggan ang hindi mabilang na mga batang babae. Kung tutuusin, ang sinumang normal na tao ay masindak sa halagang mahigit 100 milyon sa gayong marangal na kapaligiran. Sa sandaling iyon, ang magkabilang panig ay gagawa ng isang pinag-ugnay na panlilinlang, na nagpapahiwatig na sa pamamagitan ng pagsunod sa kanila, ang isang tao ay maaaring magpakasal sa isang mayamang pamilya at mamuhay ng marangya at karangyan. Dahil sa malaking kaibahan, maraming mga babae ang nahuhulog dito. Ngunit si Anna Harris ay hindi ganoong uri ng tao. Hindi ko kaya. Hindi ko siya kilala. Dapat kang tumawag ng pulis, mas gusto kong makulong. Maingat na umiling si Anna Harris. Siya ay matigas ang ulo at malakas ang loob, kung hindi siya naging matalik na kaibigan ni Keller Radcliffe. Miss, hindi mo ba iisipin ulit? Tanong ni Thompson, na nakakunot ang noo, heaven in one thought, hell in the next. Sa pagitan ng pagpapakasal sa isang mayamang pamilya at pagkulong, bakit hindi mo piliin ang una? Oo, Miss, ipinapangako ko sa iyo, hanggat buntis ka sa aking anak, tiyak na masisiyahan ka sa yaman at karangyan. Jack Lau chimed in supportingly, my family has assets worth 10 of billions, the future belongs to US. And from the first moment I saw you, I fell deeply in love with you. I hope you will consider it seriously. Kinurot niya ang sirang bracelet sa kamay niya. Nakatutok ang mga mata niya kay Anna Harris. Sorry, hindi ko kaya. Umiling muli si Anna Harris at saka ibinaba ang ulo. Kung gayon, pinili kong tumawag ng pulis. Jack, kung hindi mo kayang gawin ito, gagawin ko. Kinuha ni Thompson ang kanyang mobile phone, malapit nang mag-dial ng emergency number. Hindi, hayaan mo siyang mag-isip ulit. Pinigilan ni Jack Lau si Thompson gamit ang kanyang kamay. Haha, ang ganda ng performance. Noon lang, lumapit si Julius Reed kasama si Keller Radcliffe, at habang nakatingin sa 2 Amerikanong lalaki, tumawa siya, sige, tumawag ka ng pulis, mas mababa ang tingin ko sa iyo kung hindi mo gagawin.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 554 na pagpapakita ng kayamanan sa lungguhit isa. Sino ka? Hindi inaasahan ni Jack Lau at Thompson na may darating nang wala sa oras. Pero nang makita nila ang babae sa tabi ni Julius Reed, naintindihan nila. Iyon ay ang asawa ng iba pang mahusay na kagandahan mula ngayon. Iyon ang asawang walang trabaho na walang humpay na iniisip ni Thompson sa kanyang isipan. Hindi napigilan ng dalawa na maiyak na talaga namang may kakayahan itong lalaking ito na ingatan ng isang babae. Sobrang gwapo na kahit ang mga lalaki ay naiinggit. Sir, ngayon lang aksidenteng sinira ng maganda at kaakit-akit na babae dito ang regalo sa kaarawan na binili ng kaibigan kong si Jack para sa kanyang ina, simula ni Thompson nang may matinding momentum. Bilang isang lalaki mismo, at least anak siya ng isang CEO ng isang Fortune 500 company, nakaharap ang isang kabataan na alam lang kung paano mabuhay sa isang babae, sinadya niyang crush siya ng diretso. Talaga, pero bakit nakita kong palihim kayong dalawa sa likod niya, sinadyang basagin ang jade bracelet. Nasa bulsa ni Julius Reed ang mga kamay, nakangiti kay Thompson. Ang mahinang trick na ito, nakita niya ito sa isang sulyap. Gustong lumapit ni Kella Radcliffe, ngunit pinigilan siya ni Julius Reed, tiyak dahil gusto niyang makita ang totoong intensyon ng dalawang lalaking ito. Gaya ng inaasahan, mga hayop sa damit ng tao, lahat para lang matulog kasama si Anna Harris. Huwag kang maglalabas ng kalokohan. Mag-ingat ka, baka kasuhan kita. Nagdilim ang mukha ni Thompson, hindi niya inaasahan na makikita ang kanyang pukana. Ngunit ang pulse Ares ay talagang nasira, at walang sino man ang makapagsasabi kung paano ito nangyari. Tumawag man sila ng pulis, mas malamang nakakampi sila. Sige na at tumawag na kayo ng pulis, hindi ba kayo ang dalawa ang gagawa niyan? Tawagan niyo sila ngayon din, or else mababawasan ko talaga kayong dalawa, malumanay na sabi ni Julius Reed, unti-unting napupuno ng disdain ang mga mata niya. Julius, kung tatawag talaga tayo ng mga pulis, kailangang makulong si Anna. Agad na sabi ni Kella Radcliffe. Napakalaking halaga, kung hindi siya makapagbayad, tiyak na makulong siya. Bilang matalik niyang kaibigan, hindi basta-basta napanood ni Kella Radcliffe si Anna Harris na nakulong at kumakain ng pagkain sa bilangguan. Kung talagang napunta ito, mas gusto niyang hilingin kay Julius Reed na pahiramin siya ng pera. Anyway, ang priority ay iligtas muna si Anna Harris. Hey, tingnan mo itong babaeng ito, hindi siya katulad mo, walang utak. Sa totoo lang ay hindi nang ahas si Thompson na tumawag ng pulis. Ang pulse Ares ay hindi gaanong halaga, ilang daang box lamang. Kung talagang dumating ang pulis, at kung sakaling kasuhan sila ng pangangikil, mas magiging problema ito kaysa sa halaga nito. Pagkatapos ng lahat, nangyari ang insidente sa Crystal Exhibition Hall, na kung saan ay ang pinaka-upscale na lugar sa loob ng isang eksibisyon na hino-host ng Leocadia family. Lahat ng makapasok ay mayaman, kaya natural, walang magiging mura sa loob. Talaga, sinasabi ko sa iyo na tumawag ka ng mga pulis, kaya gawin mo. Tinaasan ng kilay ni Julius Reed ang dalawang lalaking Amerikano na nasa harapan niya, na patuloy na pinupukaw ang mga ito sa kanyang mga salita. Julius Reed, anong laking sama ng loob mo sa akin na pinilit mong ipadala ako sa bilangguan? Puno ng mga hinaing ang mukha ni Anna Harris. Ang sabihing hindi siya natatakot na makulong ay kalokohan. Sino ba naman ang hindi matatakot? Sino ang handang gugulin ang kanilang pinakamahusay na mga taon sa isang madilim at walang araw na bilangguan? Masama ang tingin niya kay Julius Reed, puno ng puot. Julius, stop messing around. Maaaring palaging laban sa iyo si Anna, pero hindi ba dahil may ginawa kang mali sa akin? Magseryoso ka na, at iligtas mo muna siya. Bahagyang kinurot ni Kella Radcliffe ang braso ni Julius Reed. Dahil dito, nawalan ng masabi si Julius Reed. So parang iniisip ninyong lahat na naghihiganti ako sa kanya. Sige, huwag na tayong tumawag ng pulis ngayon, hayaan mo na lang silang magkaanak sila ni Jack na nasa harapan niya. Napakagandang solusyon. Eto, bibigyan kita ng pulang sobre ng maaga, wishing you a marriage that lasts a century. Pagkasabi noon, naglabas siya ng $200 sa kanyang bulsa at isinilid ito sa kamay ni Anna Harris. Ang hindi inaasahang kilos na ito ay nagpaluha kay Anna Harris sa isang malakas na, "Wow!"
Ayaw niyang magpakasal, at hindi rin niya gustong makulong. Bakit ang malas niya ngayon? Nakipagtalo siya sa pagbili ng kwintas, na kuryente sa kristal na eksibisyon, at ngayon kahit ang pagkuha ng litrato ay nagdudulot ng gulo. Ano ang mali sa kanya? Tumigil ka. Nang makita ni Kela Radcliffe na umiiyak si Anna Harris, dali-dali niyang itinulak si Julius Reed, asawa, mag-isip ka, please. Hehe, ang address na ito ng asawa ay partikular na kasiya siya para kay Julius Reed. Wala na bang solusyon? Tumawag ng pulis. Tawagan mo siya ng pulis. Excuse my bluntness, but before we even discuss what this crappy bracelet is worth, the bracelet itself was placed behind Anna Harris just waiting for her to turn around so they could extort her. Malamig na tiningnan ni Julius Reed ang dalawang lalaking Amerikano sa kanyang harapan. Kung tatawag tayo ng pulis, simulan natin sa pagkulong sa kanila bilang mga manloloko. Kalokohan. Sir, iginagalang ka namin at naiintindihan namin na gusto mong tulungan ang iyong kaibigan, ngunit hindi mo kami masusumbong. Nagalit si Thompson, at itinuro ang sirang pulse Ares. Kilala mo ba kung sino ako? Ako si Thompson, at ang aking ama ay ang presidente ng Obron Enterprise. Kung hindi mo alam na ang pulse Ares na ito ay nagkakahalaga ng 130 milyon, kung gayon ang masasabi ko lang na ang kahirapan ay limitado ang iyong imahinasyon. Hinamak niya si Julius Reed, ang mundo nating mga mayayamang tao ay hindi isang bagay na mauunawaan ninyong mga mahihirap. Sa kanyang pananaw, ang gayong tao ay walang iba kundi isang ruffian. Laging walang ginagawa, umaasa sa kanyang mukha upang makayanan, samantalang siya mismo ay ipinanganak sa yaman at tunay na talento, paano siya matatakot sa isang maliit na hoodlum? Eksakto, Ginang, naaawa talaga ako sa iyo, nagpapakasal sa ganyang asawa. Si Jack Lau ay nagdagdag ng insulto sa pinsala. Kung hindi mo naiintindihan ang mundo ng mayayaman, mangyaring huwag magbulalas ng katarantaduhan. Puno rin ng pang-aalipusta ang mga mata niya. Ano ang kanyang sariling katayuan kumpara sa mahirap na taong ito? Sinasabi mo, mahirap akong tao. Itinuro ni Julius Reed ang sarili, natatawang tanong. Tama, sa paningin namin, kawawa ka. Si Jack Lau ay nanunuya, habang tinitingnan si Julius Reed pataas at pababa. Alam mo ba, ang aking baon bawat taon ay 500 milyon, at siya, si Thompson. Siya ay gumagastos ng 2 bilyon bawat taon. Bakit mo pa kailangang sabihin sa kanya ito, para sa isang mahirap na tao na tulad niya, hindi niya alam kung ano ang kinakatawan ng 2 bilyon, walang paggalang ni Thompson. Sige, mga ginoo ng kayamanan, ako ay isang mahirap na tao, ngunit maaari ba akong magkaroon ng karangalan na ihambing ang kayamanan sa iyo? Tanong ni Julius Reed na may nakakalokong ngiti. Ipinapakita mo ang iyong kakayahan sa presensya ng isang eksperto. Haha, papatayin talaga ako sa kakatawa. Natigilan muna si Jack Lau, saka humagalpak ng malakas na tawa. Huwag mong hiyain ang iyong sarili, sa aking paningin, ang buong halaga mo ay hindi karapat-dapat na banggitin. Naiinis ding nagsalita si Thompson. Paano ito kung gayon, bumili kami ng mga bagay sa exhibition hall, at sa bawat item na bibilhin namin, binabasag namin ang isa. Kung sino ang hindi na kayang basagin pa ay lumuhad at tumawag ng daddy, paano naman? Itinuro ni Julius Reed ang display case at sinabing, sabay-sabay, kumilos ka na parang aso at gumapang sa kwarto. I treat ko kayong dalawa bilang isa, okay lang ba? Sige, sumang-ayon si Thompson nang walang pag-aalinlangan. Gusto niyang ipahiya si Julius Reed para madismaya si Kela Radcliffe, at pagkatapos ay magkaroon siya ng pagkakataon. Tindero, ito ang aking card. Ngayon, para sa bawat item na bibilhin ko, ay swipe ito para sa pera. Nagpasa ng card si Julius Reed sa tindera. Akin ito. Namigay din ng card si Jack Lau. Ngayon, hindi na kinailangan pang pumasok ni Thompson. Kakayanin niyang mag-isa ang mahirap na taong ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 555 Nagmamadali ako sa lungguhit isa. Julius Reed, ang kanyang ama ay ang CEO ng Obron Enterprise, isang Fortune 500 na kumpanya. Nasiraan ka ba ng isip? Nakita ni Anna Harris na magsisimula na ang dalawa at nagmamadaling sumigaw. Sa ganoong family background, at magkasama silang dalawa, paano kaya si Julius ang mananalo?
Hindi ba humihingi lang ito ng kahihiyan? Hindi na siya pinalad na makaladkad dito, at ngayon ang tulala na si Julius ay gustong sumisid sa kanya. At saka, lumuhad sa lupa para kumilos na parang aso, saan kaya iiwan ang mukha ni Keller Radcliffe? Talagang natakot siya, ngunit pinanatili pa rin niya ang kaunting katwiran. Sir, pumayag ka na sa taya, hindi mo na maibabalik ang iyong salita. Lahat ng tao dito ay maaaring magpatotoo. Sabi ni Thompson na may mapang asar na mukha. Ang alitan sa pagitan ng dalawa ay nakaakit na ng karamihan ng mga nanunood. Sila rin ay mga mayayamang tao, na interesado sa kaguluhang ito. Ito ba ang anak ng CEO ng Obron Enterprise? Kahanga-hanga, pero itong binata dito, medyo may lakas ng loob, hinahamon niya ang dalawang tao na makita kung sino ang mas mayaman. Paano siya mananalo? Eksakto, dapat ay isang tornilyon na maluwag sa ulo. Ngunit sa ating huaxia turf, ang magkaroon ng isang huaxia na tao na lumuhad sa lupa at gayahin ang isang aso, lalo na sa harap ng isang dayuhan, ito ay medyo nakakahiya. Bakit kailangan mong gawin ito? Mabuti ang pagkakaroon ng dignidad, ngunit sa ganitong sitwasyon, hindi matalinong hanapin ang pagdurusa. Masasabi ng lahat mula sa kanilang pag-uusap na si Thompson ang tagapagmana ng Obron Enterprise, at hindi nila maiwasang makaramdam ng pananabik. Ang isang malaking conglomerate na tulad niyan ay talagang walang pakialam sa pera. Para kay Thompson, isang tunay na mayamang ikalawang henerasyon, hindi biro ang pagkakaroon ng isang mabigat na ama. At parang medyo mahina ang kalaban niya. Ayon kay Thompson, siya ay dapat na isang binata na walang gaanong kakayahan, isang freeloader sa gayon. Bagamat alam ng marami na isa itong ganap na one-sided na pagpatay, gusto pa rin nilang makita kung paano ipagmamalaki ng anak ng isang Fortune 500 company ang kanyang kayamanan. Kung ayaw mo, magsisimula na ba tayo? Nang malapit ng kumilos si Thompson, sumabad si Julius, hayaan akong sabihin ang mga patakaran. Magsalita, ngunit walang mga trick. Mayabang na sinabi ni Thompson habang nasa bulsa ang mga kamay, dahil ang lahat ng mga pukana ay walang kabuluhan sa harap ng ganap na kapangyarihan. Payo ko sa iyo, huwag mong hiyain ang iyong sarili. Kahit na matalo ka, mangyaring matalo ng may dignidad. Sorry, hindi ako magpapatalo. Nakangiting tugon ni Julius, kung tutuusin, pareho kaming may katayuan. Para ay highlight na kami ay nagbubunyag ng yaman at hindi namimili, lahat ng bibilhin namin ay madudurog. Paano ba naman? Kaya mo ba yan? Nang marinig ang kanyang mga salita, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Thompson. Kung ang mga bagay ay nabasag, iyon ay katulad ng pagtatapon ng pera sa kanal. Sobrang sayang. Mabuti kung hindi mo ito kakayanin. Mayroon akong malinaw na ideya kung ano ang tungkol sa tinatawag na Fortune 500 na kumpanyang ito. Umiling si Julius, hindi na itago sa kanyang mga mata ang pangungutya. Paumanhin, madalas kong sabihin ang aking isip, huwag mo itong personalin. Ipinagpatuloy niya ang pag-ikot ng kutsilyo. Ano bang pinagbibiro mo? Siyempre pumapayag ako. Sa ganitong paraan ko lang maipapakita ang kawalan ko ng pakialam sa pera. Pero kung niloloko mo ako sa isang lugi, kung ganoon mauna na ako. Pinutol ni Julius si Thompson at inilibot ang tingin sa mga tao. Pakiusap, panatilihing dilat ang iyong mga mata at magbantay ng mabuti, at magpatotoo para sa amin. Pagkatapos magsalita, naglabas siya ng isang kristal na singsing na nagkakahalaga ng 80 milyon. Na-swipe ang card. Mabilis na inilabas ng sales clerk ang invoice. Talagang marami siyang pera. Sa katunayan, ang freeloader ay hindi simple. Wastrel. Maging si Anna Harris ay nakadama ng bahagyang pagkagulat, mabilis siyang lumingon kay Keller Radcliffe, ang pera mo. Umiling si Keller. Saan siya kukuha ng ganoon kalaking pera? Kung mayroon talaga siyang ganoon karami, kailangan pa bang humingi ng pautang sa bangko upang makalusot sa isang krisis? Basag. Pilit na pinisil ni Julius, at agad na nabasag ang kristal na singsing. Wow! Masyado! Mga mayayaman! Lahat ng naruroon ay mayaman, at kung sasabihin nilang wala silang pakialam na mawalan ng 80 milyon, kalokohan iyon. Walang sino man ang nag-iisip na mayroon silang masyadong maraming pera, at ang 80 milyon ay hindi isang maliit na figure. Ngayon ang binatang ito sa harap nila ay tuwirang dinurog ito. Ang tinatawag na second generation rich,
Turn mo na. Nakangiting sabi ni Julius Reed. Ito, sinulyapan ni Jack Lau si Thompson, hindi inaasahan na ang kabilang partido ay talagang makakapagbunot ng 80 milyon. Hindi talaga ito naaayon sa sinabi ni Keller Radcliffe. Kumbaga isang lalaki lang na nabubuhay sa isang babae, tinansya nilang dalawa na ang binata na ito at ang babaeng magkasama ay malamang na hindi makabuo ng 10 milyon. Ngunit ngayon, narito at narito, 80 milyon ang nagkapira-piraso. Gayunpaman, nasa sitwasyon na sila ngayon kung saan ang pag-atres ay hindi isang opsyon, hindi pa banggitin na nabanggit na nila ang reputasyon ng Oberon Enterprise, ngunit pagkatapos ng pagmamayabang na katatapos lang nilang gawin, kinailangan nilang maggigting ang kanilang mga ngipin at magpatuloy sa pagsusugal hanggang sa matalo ang binatang ito. Huwag kang mag-alala, iyon lang siguro ang pag-aari niya. Bulong ni Thompson. Oo, tiyak, sinusubukan na takutin kami. Sa pag-iisip nito, nabawi ni Jack Lau ang kanyang kumpiyansa. Mayroon siyang 300 milyon sa kanyang account, na marami. At tiyak na hindi kayang maglabas ng ganoon kalaking pera ang binatang kaharap niya. Kung tutuusin, hindi naman magiging kawalan kung ipahiya ang kabilang panig at pagkatapos ay makipag-away sa dalawang dilag. Ngunit talagang nasasaktan si Jack Lau. Sinadya niyang paalisin sila ng ilang milyon lang, sino ang nakakaalam na ang kabilang panig ay kukuha ng desperadong paninindigan. Kukunin ko ang isang ito, ang 70 milyong pulse Ares. Huminga ng malalim si Jack Lau at itinuro ang isang bracelet sa showcase. Siyempre, Ginoo. Matapos ilabas ng tindera ang bracelet, ay swipe ang card ni Jack Lau, at saka iniabot sa kanya ang resibo at bracelet. Kinuha ni Jack Lau ang bracelet mula sa counter, ang puso niya ay dumudugo sa loob. Hindi maiwasang manginig ang kamay niyang nakahawak sa bracelet. Kahit na siya ay karaniwang isang gastador, ang tunog ng 70 milyon na pagpunta tulad niyan ay talagang nakababalisa. 70 milyon ang maaaring gumawa ng maraming bagay, bumili ng yate, bumili ng pribadong helicopter. Bumili pa ng ibang mansion. Pero ngayon, tunog na lang. Paano yan, hindi makatiis. Walang awa na sinampal ni Julius Reed ang kamay ni Jack Lau. Basag. Nahulog ang pulse Ares sa lupa at nabasag. Kahanga-hanga, talagang angkop sa anak ng isang mayamang pamilya, talagang pinalawak mo ang aking pananaw. Dinurog ni Julius Reed ang sirang bracelet sa ilalim ng paa, saka sinipa kaya nagkalat kung saan-saan. Walang problema, malapit na siyang matalo. Si Thompson, nang makita ang masakit na ekspresyon ni Jack Lau, ay nagsalita upang aliwin siya. Walang pagpipilian, dahil tinanggap na nila ang hamon na ito, nakanganga na lang sila at magtiis hanggang wakas. Base sa hula nila, malamang naubusan ng pera ang kabilang partido. Oo, alam ko. Tinapik ni Jack Lau ang kamay ni Thompson sa kanyang balikat, pinilit na bigyan ng katiyakan ang kanyang sarili. Kung ganoon, maaari mo bang tingnan para sa akin kung magkano ang pera ng ginoong ito sa kanyang bank card? Tiningnan ni Julius Reed ang voucher sa mesa. Mayroon pa ring 210 milyon. Sumagot ng totoo ang tindera. Hey, natatakot ka ba? Tuwang-tuwa si Jack Lau. Naisip niya na ang kabilang partido ay walang pera at nais na suriin ang kanyang sariling pinansyal na lalim. Ang pag-iisip lang sa binatang gumagapang sa sahig na parang aso ay hindi na niya napigilan ang kanyang kaligayahan. Inaabangan din ni Thompson ang eksenang ito. Paumanhin, maaari mo bang mahanap sa akin ang isang bagay na nagkakahalaga ng 220 milyon? Nagmamadali ako. Nakangiting sabi ni Julius Reed. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 556:556. Anong sabi mo? Nang marinig ang sinabi ni Julius Reed, nanlaki ang mga mata ni Jack Lau, nababaliw ka na ba? Saan ka nakakuha ng napakaraming pera? Boy, mas mabuting sumuko ka na. Eksakto, hindi ka mananalo laban sa amin. Kaya kitang durugan ng pera. Si Clay Thompson ay nagsuot din ng hitsura ng paghamak. Sinusubukang magmukhang mas mayaman kaysa sa iyo, nang hindi isinasaalang-alang ang okasyon. Una, hindi ilalabas ng salesperson ang produkto hanggat hindi nila natanggap ang pera. Hanggat ang kabilang partido ay walang 220 milyon sa kanilang account, sila ay nanalo. Nawala na ba sa isip ang batang ito? Ganun ba talaga kalaki ang pera niya?
Hindi ako naniniwala. Sa tingin ko, imposible rin. Ang itapon ang 300 milyon, anong uri ng background ng pamilya ang kakailanganin yan? Kilala ko ang lahat ng pumunta sa exhibit ngayon, ngunit ang binatang ito, hindi ko siya kilala. Maaaring siya ay isang napakayaman na pangalawang henerasyon mula sa kabisera, dito upang kunin ang mga batang babae nang hindi halata. Nabigla ang lahat sa mayabang na kilos ni Julius Reed. Pagkatapos ng lahat, una nilang ipinapalagay na si Julius Reed ay isang walang kwentang moocher. Nang walang pera. Pero ngayon, talagang binabalak niyang basagin ang isang produkto na nagkakahalaga ng 220 milyon. Ganyan talaga ang tycoon move. Simpleng Diyos ng kayamanan. Ang bawat naruroon ay may mga kayamanan na nagkakahalaga ng ilang bilyon, kahit na higit sa 100 bilyon. Pero kahit ang sarili nilang mga anak ay hindi maglalakas loob na maglaro ng ganito. Para sa isa, mayroon silang mga limitasyon sa baon ng kanilang mga anak. Pangalawa, tiyak na magreresulta sa pambubugbog ang gayong malaswang paggastos. At maliban kung lubos na hanggal o baliw, walang gagawa ng ganoong bagay. Kadalasan, ang kanilang ideya ng pagpapakita ng kayamanan ay kinabibilangan ng pagbili ng mga sports car, eroplano, o kahit na mga mansyon. Kung ang paligsahan ngayon ay tungkol sa kung sino ang makakabili ng higit pang mga bagay, iyon ay isang bagay. Sa loob ng dahilan, ngunit upang simulan ang hardcore na ito. Upang bumili at pagkatapos ay basagin. Ano ang pagkakaiba nito sa pagsunog ng pera? Kung hindi dahil sa abala ng pagsunog ng napakaraming pera, nahulaan ng lahat na maaaring magsunog ng pera ang dalawang grupong ito, upang makita kung kaninong apoy ang mas malaki. Ngunit nakakakita ng gayong pabago-bagong tunggalian na nasa sabik sa lahat. Sir, wala po kaming produkto na eksaktong 220 milyon, pwede po bang magtanong? I round up, hanggang 300 milyon. Aayusin yan. Pinutol ni Julius Reed ang tindera, naiinip. Ang booth na kinaroroonan nila ay ang pinakamaluho. Ang pinakamahal na bagay sa buong eksibisyon ay narito mismo. Ang mga miyembro ng pamilya ng Leocadia ay hindi kailanman pinangarap na ang mga bagay na ito ay ibebenta sa ganoong paraan. Sige po, sir. Agad na inilabas ng tindera ang isang kristal na kwintas na nagkakahalaga ng 300 milyon. Ang malaking kristal dito ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Anna Harris. Ito ang pinakamalaking kristal na nakita niya sa kanyang buhay, kasama na sa telebisyon. Maghintay. Biglang tumingin si Anna Harris kay Julius Reed na may kakaibang ekspresyon, kung talagang ganito kalaki ang pera mo, sana binayaran mo na lang ako kanina at bayaran ito. Bakit kailangan mo pang gawin ito ngayon at itapon ang pera? Siya ay binyantaan lamang ng kulungan at natakot sa labas ng kanyang katalinuhan, ngunit si Julius Reed ay tila walang balak na tulungan siya. Sa halip, siya ngayon ay labis-labis na nagpapakasaya, nakikipaglaro sa iba. Ang pera ko, kung paano ko ginagastos ito ay wala sa iyong negosyo, di ba? At saka, kung binayaran ko ang Longsword, paano mo ako babayaran? Sa iyong katawan, papayag ba ang aking asawa? Walang pakialam na sabi ni Julius Reed. Ikaw. Huminga ng malalim si Anna Harris, sinubukan niyang kumalma. Hindi ako magagalit. Paulit-ulit niyang sabi sa sarili. Pero sa loob-loob niya, nabigla siya. Julius Reed, napakaraming pera niya talaga. Alam ba ito ni Keller Radcliffe? Ngunit nang bumagsak ang kanyang tingin sa mukha ni Keller Radcliffe, tanging katahimikan ang kanyang nakita. Walang ripple sa paningin. Huwag kang mag-alala, kung ginagawa ito ng 12, tiyak na may mga dahilan siya, mahinang sabi ni Keller Radcliffe, na niyakap si Anna Harris, na sinenyasan siyang huwag matakot. Alam mo ba ang tungkol dito kanina? Tanong ni Anna Harris sa mahinang boses. Halos mamatay na siya sa takot, patuloy na bumibilis ang tibok ng puso niya. Pagkatapos ng lahat, medyo pamilyar siya kay Julius Reed, ngunit wala siyang ideya na mayroon siyang bilyonaryo sa tabi niya. Uri ng, walang pakialam na sagot ni Keller Radcliffe, ngunit nakatuon ang tingin niya kay Julius Reed. Huwag kang mag-alala. Tiyak na wala siyang pera sa kanyang card, naglalagay lamang siya ng isang harapan. Nakadikit ang mga mata ni Thompson sa ekspresyon ng tindera, ngunit patuloy niyang tiniyak si Jack Lau. Bagamat may pera ang pamilya ni Jack Lau, kung ikukumpara sa kanya, mayroon pa ring malaking agwat. Ngunit ang tatamaan ay si Thompson mismo,
ang pagkawala ng 3 bilyon ay magpapasakit din sa kanyang puso. Ang CEO ng isang Fortune 500 na kumpanya ay ang kanyang ama, hindi siya. Bukod, si Clay Thompson ay may 10 anak na lalaki, isa lang siya sa kanila. Alam ko, ang kawawang batang ito ay malamang na humiram ng 80 milyon mula sa kung saan, paano siya magkakaroon ng. Sir, kumpleto na po ang transaction, eto na po ang produkto nyo. Bago pa matapos magsalita si Jack Lau ay mabilis na iniabot ng tindera ang kwintas kay Julius Reed. Ito ay imposible. Sumabog si Jack Lau sa isang iglap. Nilapitan niya ang tindero at napabulalas, nakipagsabuatan kayong lahat para dayin ako. Paano kaya nagkaroon ng pera ang card niya? Sir, ito po ang transaction receipt, pakitingnan po. Iniabot ng tindera ang resibo kay Jack Lau. Wow! Ang medyo nabigla na si Jack Lau ngayon ay may halong emosyon. Dahil iyon ang kaso, magsisimula na ako. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Julius Reed at ibinagsak ang kwintas na nasa kamay niya sa sahig. Basag. Sa isang malakas na pagbagsak, ang kristal ay nabasag sa mga piraso, nakakalat kung saan-saan. Sa sandaling tumama ang kristal sa lupa, ang puso ng lahat ay nanginig kasama nito. 3 bilyon, nawala na lang ng ganoon. Masyadong maluho. Inilabas na ng ilang mga tao ang kanilang mga cellphone para makuha ang kamangha-manghang sandali na ito. Paano magiging ganito? Ibinuka ni Thompson ang kanyang mga kamay, nakasimangot at bumubulong sa sarili. Ang kabilang partido ay maaari talagang makabuo ng 3 bilyon. Nakita ko ang balanse niya, wala pang 1 milyon ang natitira. Sa sandaling iyon, tahimik na lumapit si Jack Lau sa tainga ni Thompson, nasa dulo siya ng kanyang lubad, sinusubukan kaming takutin. Ang dahilan kung bakit siya pumunta kanina upang suriin ay upang malaman kung magkano ang pera na naiwan ng kabilang partido sa card. Ang mabilis na pagtingin na ito ay nagbigay kay Jack Lau, na nakatayo sa bingit ng pag-aalinlangan, ng isang kinakailangang shot ng lakas ng loob. Wala pang 1 milyon ang natitira sa kabilang panig, ang kailangan lang nilang gawin ay maglaro ng medyo mas malaki, at sigurado silang mananalo. Sigurado ka bang nakita mo ng malinaw? Lumipat ang mga mata ni Thompson, napagtanto na ang malaking laro ng kabilang partido ay para lamang takutin siya. 3 bilyon lang. Tutumbasan niya ito. Talagang tiyak. Desididong sinabi ni Jack Lau. Ito ang card ko. Max out muna ang sa iyo, pagkatapos ay gamitin mo ang akin. Inilabas ni Thompson ang isang itim na card mula sa kanyang bulsa at itinulak ito sa kamay ni Jack Lau. Ngayon, gawin itong mas mahal ng 10 milyon kaysa sa kanya. Huminga ng malalim si Jack Lau at iniabot ang black card ni Thompson. Ang kanyang sariling 3 bilyon ay ang pera ng pamilya para sa pakikipag-ayos kay Aaron Jackson. Ang itim na card ni Thompson ay kabilang sa account ng kanyang ama. Ang dalawa ay labis na kinabahan, ngunit sa sandaling ang palaso ay nasa busog, wala nang babalikan, ang tagumpay ay tila nasa kanila, kaya kailangan nilang magpumilit. Sir, kumpleto na po ang transaction, eto na po ang produkto nyo. Nagniningning sa tuwa ang tindera. Ngayon, na nakatagpo ng mga mayayamang patron, sigurado siyang makakatanggap ng isang magandang komisyon. Ako ang gagawa ng smashang para sa iyo. Bago pa mahawakan ni Jack Lau ang produkto, inagaw ito ni Julius Reed at galit na binasag sa sahig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 557 ay swipe ang card sa lungguhit isa. Ikaw, si Jack Lau ay labis na nagalit. Napakaraming pera ang ginastos niya at wala man lang dinalaw. Sa totoo lang, parang naiiyak siya. Ang 300 milyon ay orihinal na sinadya upang maayos ang mga bagay dahil ang mga kalakal ng pamilya ay pinigil ni Aaron Jackson. Pero ngayon, tuluyan na niyang nilustay iyon. Hindi rin naging madali si Thompson dahil kinakatawan niya ang kanyang pamilya sa mga negosasyon para sa isang partnership sa Obron Group ni Beckett Carmichael, kailangan niyang magpakita ng sinseridad. Ang pera ay para sa pagbili ng mga bagay at para sa pagbibigay kasiyahan sa mga executive ng Obron Group. Kung titingnan ito ngayon, matitiis pa rin ang pagkawala. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos lamang nasayangin ang 300 milyon ni Jack Lau ay dumating ito sa kanyang turn. At ang kabilang partido ay hanggang sa kanilang huling bala, wala pang 1 milyon ang natitira. Anong sabi mo, lumuhad ka?
Minsan siyang umubo, inayos ang kanyang emosyon, at malamig na hinarap si Julius Reed. 1,000,000, sa kristal na exhibition hall na ito, marahil ay walang mabibili. Foolish Easterner, ngayon mangyaring lumuhad. Tumahol na parang aso. Si Jack Lau, na gumastos ng 300,000,000 at hindi makapaniwala, ay handa na ngayong ipahiya ng lubusan si Julius Reed. Tapos na, bumagsak na sila. Pero sa maikling panahon, nilustay na ng magkabilang panig ang 6 o 700,000,000, tama na ang kabastusan. Diba, naipadala ko na ang video, at agad silang sumikat. Ipakita ang mga mayayamang ikalawang henerasyon, kung ano ang silbi ng pakikipagkompetensya sa ito at iyon, kung mayroon kang lakas ng loob, matuto mula sa dalawang ito dito mismo ang pagsunog ng tunay na pera ay ang tunay na kasanayan. Ang lahat ay labis na nag-enjoy sa palabas. Umabot man ang kompetisyon sa puntong walang pera ang isang partido, hindi pa ba naroon ang tahol na parang aso at pagtawag ng tatay na inaasahan? Parehong exciting. Kasama dito ang anak ng CEO ng Obron Enterprise, na may sariling espesyal na kahalagahan. Ano ba kasing pinagkakaabalahan yung dalawa? Nagtataka si Julius Reed sa dalawang lalaking Amerikanong nasa harapan niya, nagkibit-balikat, at sinabing, wala pa akong nabibili, at naghihinuha ka na natalo ako. Hey, 1,000,000 lang ang nasa card mo, nakita ko na. Puno ng paghamak ang mga mata ni Jack Lau. Kahit na ang kanyang pera ay hindi kasing dami ng iba, ang pag-asa sa card ni Thompson para sa pagpasok ay nagbigay daan sa kanya upang sugpuin si Julius Reed. Talaga, tumaas ang isang kilay ni Julius Reed at ngumiti, sa totoo lang, nililimitahan ng kahirapan ang iyong imahinasyon. Ngayon, pakilakihan ang iyong mga mata ng aso at bantayan mong mabuti. Pagkasabi noon, lumingon siya, itinuro ang isang display sa harap niya, at nagtanong, magkano ito? Ang direksyon na itinuturo ni Julius Reed ay may hawak na 3 singsing at 2 pulse areas. Kumusta? Ang kabuuang halaga ay 580,000,000. Mabilis na nakalkula ng salesperson ang kabuuang halaga. Ilabas mo silang lahat, walang oras ang iyong Panginoon para mag-aksaya ng panahon sa mga taong ito. Pagkatapos magsalita, itinuro ni Julius Reed ang tindera, ay swipe kaagad ang card. Haha, pinag-uusapan ang mahalagang oras, anong biro? Tawa ng tawa si Jack Lau, pagkatapos ay sinabi kay Keller Radcliffe, Miss, wala nang natitira ang asawa mo. Wala pang 1,000,000, sigurado ka bang ayaw mong pag-isipang sumama sa amin? Eksakto, sa 1,000,000 lang at nagpapalabas pa rin dito, ikaw ang pinakamatigas ang ulo na nakita ko. Tumangala si Thompson, Mister, sayang ang hindi pagpunta sa Hollywood. Kung hindi ko alam ang sitwasyon mo sa pananalapi, nang makita ang iyong ekspresyon, halos maniwala ako sa iyo. Halos maniwala din ako. Ang dalawang lalaki ay nagsuot ng mga tingin ng paghamak, naghihintay na makita si Julius Reed na gumawa ng kalokohan. Total, nakita lang ni Jack Lau na walang pera ang card. Sir, ito na po ang mga gamit nyo. Matapos ay swipe ang card, itinulak ng tindera ang mga gamit sa harap ng counter. Lahat ng mga counter dito ay gawa sa toughened glass, nang walang fingerprint ng salesperson, walang paraan para buksan ang counter. Imposible. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Jack Lau, lumakad siya at saka tumayo roon. Paanong 1,000,000 pa? Doon, sa balanse, nabasa na mayroon pang 1,000,000 na natitira. Ang isang normal na resibo ay hindi magpapakita ng ganitong uri ng pagpapakita. Ngunit sinadya ito ni Julius Reed, na inilantad ang kanyang sariling balanse sa pamamagitan ng pagpili na gumamit ng isang espesyal na makina. Anong nangyayari? Lumapit din si Thompson. Sa simula pa lang, pakiramdam niya ay may mali. Ngunit naisip niya na ang makina mula sa silangan ay magpapakita ng balanse. Gayunpaman, paumanhin, sinulat ko iyon gamit ang panulat. Sabi ni Julius Reed na may malabong ngiti. Ang POS machine ay hindi isang text message mula sa isang bank card, kaya paano ito posibleng magpakita ng balanse? Hindi. Malinaw na nakaprint ito ng makina. Galit na umuungal si Jack Lau. Tingnan ko. Inagaw ni Thompson ang resibo at marahang pinunasan ang kolum ng balanse gamit ang kanyang daliri. Tiyak, lumabo agad ang tinta ng ballpen. Ito, talagang nakasulat sa. Tumitig siya sa nanlalaking mata, hindi makapaniwala.
Diyos ko, paano ito posible? Nang makita ni Jack Lau na saglit na blur ang font, tanging ang pag-ikot ng mundo ang kanyang naramdaman. Isinulat ko ito habang pumipirma. Ngumiti ng nakakaloko si Julius Reed. Nabubuhay ng 100,000 taon, ang kaligrapya ay talagang isang kasanayan. Maaari na niyang gawin ang kanyang sulat kamay na kamukhang kamukha ng machine print. Kahit na sa malapit na inspeksyon, walang makapagsasabi ng pagkakaiba. Siyempre, ito ay produkto lamang ng catamaran, kung hindi, sino ang magsasanay nito? Ang isang POS machine ay magpapakita ng balanse. Ano ang nasa loob ng iyong ulo? Muling nguya si Julius Reed, bilasan mo, may pera ka ba? Kung meron, basagin mo, kung hindi, lumuhad ka at tawagin mo akong daddy. Pagkasabi niya, pinagdikit niya ang mga kamay niya at pinunasan ng husto. Whoosh! Sa isang mahinang suntok, ang kristal na palamuti na nandoon lamang ay nabasag at naging pulbos, na nagkalat sa hangin. Fuck, Jack, niloko mo ako. Tinampal ni Thompson ang likod ng ulo ng kanyang hanggal na kakampi, kinukwenta sa kanyang isipan ang susunod na gagawin. Ngayon ay tila lubos niyang minamaliit ang kalaban. Pero kung hindi niya itutuloy, mawawalan siya ng mukha. Siyempre, naniniwala siya na walang makakapilit sa kanya na lumuhad kung ayaw niya. Ngunit pagkatapos, ang kanyang reputasyon ay ganap na mawawala. Anak ng presidente ng Obron Enterprise, napakahirap. Akala ko pagkatapos ng lahat ng yabang na yan kanina, mayaman ka. Yung lahat ng dayuhan ay all bark and no bite. Malakas na sinabi ni Julius Reed, ang kanyang mga salita na puno ng paghamak, ipagpaumanhin mo sa pagiging prangka, ngunit sa hinaharap, huwag lumabas at ipahiya ang iyong sarili, at bukas, natatakot akong malaman ng buong mundo na ang Obron Enterprise ay walang iba kundi isang harapan. Tumahimik ka. Ang mukha ni Thompson ay dumaan sa isang kaguluhan ng mga kulay. Ngayon ay wala na talaga siyang landas ng pag-urong. Kung ito ay isang simpleng pagpapakita ng yaman, hindi magiging mahalaga ang pagkatalo. Ngunit ngayon, ito ay tungkol sa karangalan ng pamilya. Ang Obron Enterprise ay kilala sa buong mundo. At ang kanyang kasalukuyang pagbisita sa China ay upang magtatag ng pakikipagtulungan sa Obron Group. Upang higit na mapalawak ang kanilang impluwensya sa silangan. Naisip niya na sa kerfuffle ngayon ay maaari siyang magpakitang gilas at makakuha ng mga puntos para sa Obron Group, na nagpapakita ng kanilang lakas. Pero sinong mag-aakala na haharapin niya ngayon ang ganitong suliranin? Makikipaglaro ako sa iyo hanggang sa huli. Isang galit na Thompson ang lumapit sa counter, at itinuro ang isang tumpok ng alahas, ito, at ito. Ilabas mo silang lahat. Sir, iyan ay magiging 830 milyon sa kabuuan. Nagsalita ang tindera, I charge mo. Galit na sumigaw ang hindi makatwiran na si Thompson. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 558 tahol na parang aso sa lungguhit isa. Si Julius Reed pa rin ang nagbabasag. Ang mga bagay na ito ay hindi pa nakakarating sa mga kamay ni Thompson bago ang lahat ay naging mga labi. Ang akin ay 10 bilyon, ngayon ay sa iyo na. Matapos muling sirain ni Julius Reed ang 10 bilyong halaga ng mga kalakal, tumingin siya kay Thompson. 11 bilyon. Smash! Si Thompson, na ngayon ay ganap na nadala, ay determinadong ubusin ang lahat ng mga ari-arian ni Julius Reed sa anumang halaga. Ngunit sa huli, siya ay desperado. Sir, kulang ang balanse ng card mo, may iba ka pa bang paraan ng pagbabayad? Nang nilapitan ng sales associate si Thompson dala ang card na halos walang pera, sa wakas ay nakuha na ni Thompson ito. Ano ba? Dapat may 2 bilyon sa card ko. Paumanhin, ito ang iyong mga talaan ng paggasta. Inilista ng sales associate ang lahat ng perang ginastos ni Thompson. Ako. Nang makita ni Thompson ang mga record ng pagkonsumo, nanghina ang kanyang mga binti, at halos himatayan siya. Ayos ka lang ba? Sinalo siya ni Jack Lau mula sa likod, ang mukha niya ay umitim na. Kabuang 23 bilyon, at may pera pa ang kalaban. Ngunit sila, ang isa ay gumastos ng lahat ng pera para sa pagpapahid kay Aaron Jackson, at ang isa naman ay gumastos ng lahat ng pera na inilaan upang harapin ang mga executive ng Matthew Abernathy Group sa kabisera. Ngayon, paano nila haharapin ang sarili nilang pamilya? Sa sandaling iyon,
hindi nila mapigil ang kanilang kalmado. Sir, may iba pa po ba kayong paraan ng pagbabayad? Tanong ulit ng sales associate. O dapat ba akong magpahiram sa iyo ng pera? Nakangiting sabi ni Julius Reed. Ikaw, gusto ko lang malaman, ilang pera na lang ang natitira sa card mo. Napaluha si Thompson. Siya ay ipinanganak na may gintong susi sa kanyang bibig, ang kanyang ama ang CEO ng Obron Enterprise, ang kanyang ina ay anak ng isang pangunahing kapitalista. Karaniwan, siya ang pinakatanyag na tao sa kanyang mga kaibigan. Mula noong kanyang kabataan, nagmaneho siya ng multimillion na mga sports car at gumastos ng pera tulad ng tubig. Masasabi niyang hindi siya kailanman nag-alala tungkol sa kawalan ng pera na panggastos. Ngunit ngayon, si Thompson ay nasa kawalan ng pag-asa. Paumanhin, hindi ko alam kung magkano ang pera ko, parang hindi ko kayang gastusin lahat, kibot balikat ni Julius Reed. Anong pagmamayabang? Tunay na ipinagmamalaki tayo. Bullshit Fortune 500. Sa ganoong uri ng pera, at anak ka ng CEO ng Obron Enterprise, isang dukha. Sa tingin mo ba ito ay Amerika? Sinasabi ko sa iyo, ito ang lupain ng China sa ilalim ng iyong mga paa. Narito, ikaw ay isang dukha. Karamihan sa mga taong naruroon ay mga inchik, at sa sandaling ito, pinapanood nila si Thompson, na kanina pa ay hindi kapani-pani walang mayabang at mayabang, ay mukhang nawalan ng kaluluwa, at hindi nila maiwasang makaramdam ng labis na kasiyahan sa loob. Samantala, tulala si Keller Radcliffe sa tabi ni Anna Harris. Puno ng banyaga at takot ang tingin na ibinigay niya kay Julius Reed. Mahigit 20 bilyon. Ito ay isang figure na hindi niya mangangarap na mangarap. Nang magsimula si Julius Reed sa pamamagitan ng pagbagsak ng 80 milyong halaga ng alahas, si Anna Harris ay nag-isip na si Julius Reed ay maaaring magkaroon ng 2 o 3 bilyon. Ngunit ngayon, siya ay lubos na naguguluhan. Napakayaman pala ng taong nakasama niya araw at gabi. Gayunpaman, palagi niyang kinukutya si Julius Reed, sinasalakay siya ng salita, at patuloy siyang sinasalakay ng personal. Si Anna Harris ay labis na natakot. Dahil ang nangingibabaw ngayon na si Julius Reed ay tila ibang-iba kung ikukumpara sa nasa harapan nila. Gaano man kalabisan ang kanyang mga salita, palaging mukhang walang pakialam si Julius Reed. Pero ngayon, para siyang mabangis na tigre. Anak ng CEO ng Obron Group, sabihin mo sa akin, itutuloy mo ba o hindi? Nakangiting tanong ni Julius Reed. Sa tanong na iyon, bumagsak ang tingin ng lahat kay Thompson. Sa puntong ito, oras na ba para igalang ang taya? Bigyan mo ng paraan ang isang tao, kung ayaw kong lumuhad, umalis ako sa lugar na ito, at gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na huminto. Thud. Bago matapos ni Thompson ang kanyang pangungusap, malakas na idiniin ni Julius Reed ang kanyang balikat gamit ang isang kamay, na pinilit na lumuhad si Thompson sa lupa. His. Ang mga tao ay nakalanghap ng malamig na hangin. Ito ay Thompson, pagkatapos ng lahat. Anak ng CEO ng Obron Group, pinahiya ng ganito. Saan naiiwan ang mukha ng Obron Group? Say that again, pasensya na hindi ko narinig ng malinaw. Si Julius Reed, na nakatingin kay Thompson na lumuhad sa kanyang harapan, ay nagsabi na may mapanuksong ngiti. Sabi mo, gusto mong umalis, at walang sino man ang maglalakas loob na pigilan ka. Ikaw, tumahol na parang aso. Sampal. Sinampal ni Julius Reed si Thompson sa mukha at saka tumingin sa crowd ng mga nanonood. Sorry, kakabili ko lang ng aso, hindi masyadong masunurin, nagpapatawa. Sandaling natigilan ang mga naruroon, lihim na humahanga sa katapangan ng binata. Ang lakas ng loob na tretuhin ang anak ng CEO ng Obron Group na parang aso, that took guts. Walang nakakaalam kung ano ang gagawin ni Clay Thompson sa sandaling makarating ang balita sa Amerika. Walang alinlangan, ang insidenteng ito ay isang malaking dagok sa imahe ng Obron Enterprise. At ikaw, itinuro ni Julius Reed si Jack Lau, huwag mo akong gagawa ng aksyon. Kumalabog. Nang makitang lumuhad si Thompson, nanlambot ang mga binti ni Jack Lau, at lumuhad din siya. Labis niyang kinasusuklaman si Julius Reed ngunit walang magawa. Tumahol ka na parang aso, gawin mong mabuti, at gagantimpalaan kita. Walang pakialam na nagsalita si Julius Reed. Woof. Naunang tumahol si Jack Lau, walang choice, kung hindi, baka mabugbog siya.
Ngunit hindi magawa ni Thompson. Kung siya ay tumahol, ito ay makikita bilang isang kahihiyan sa loob ng kanyang pamilya. Kaya mas gugustuhin niyang masugatan o mapilayan pa kaysa tumahol na parang aso. Ano, hindi masaya. Si Julius Reed, mga kamay sa bulsa, ay itinuro si Thompson na lumuhad sa kanyang harapan at sinabi sa mga nakapaligid na bisita, "Tingnan mo ito, ang anak ng isang Fortune 500 CEO, isang lalaking hindi tumutupad sa kanyang salita, isang sinungaling." Walang sumagot. Sa oras na ito, walang gustong masaktan ang sinuman. Lahat sila ay mga taong may katayuan at nag-aalala tungkol sa paghihiganti mula sa pamilya Thompson sa arena ng negosyo. Sige, hindi ka naman kailangan ng tatay na tumahol. Kung tutuusin, ayoko ng kaiyahiyang anak na tulad mo, pero ang ugali mo ay parang aso talaga. Sabi ni Julius Reed na nakakunot ang noo, binabuli ang isang batang babae, tinatawag ang isang sirang bracelet na nagkakahalaga ng ilang daang bucks, 130 milyon, at pagkatapos ay nagpaplano laban sa kanya. Tao ka ba? Bang! Pagkasabi noon, pinalaya si Julius Reed. Si Thompson, ganap na hindi handa, ay pinalipad, bumagsak ng husto sa counter sa likod niya. Thud! Naramdaman niya ang isang matamis na lasa sa kanyang lalamunan, ang kanyang kaloob-looban ay kumukulo, at ang dugo ay tumutulo mula sa sulok ng kanyang bibig. Huling pagkakataon, kung hindi ka tahol ngayon, sisiguraduhin kong hindi ka na magsasalita pa. Kinaladkad ni Julius Reed ang isang upuan gamit ang isang kamay at dahan-daang naglakad patungo kay Thompson. Nabaliw na siya. Alam ng Diyos, masyadong mabangis ang binatang ito. Sinasaktan pa niya ang pamilya Thompson. Dapat may malakas siyang suporta. Ang lahat ay nanonood kay Julius Reed, puno ng pagpatay na layunin, ang kanilang mga puso ay tumitibok sa pananabik. Tunay na isang kasiya siyang tanawin ang makita ang batang Panginoon ng pamilyang Thompson na ginagawang tumahol na parang aso. 3. Nagsimulang magbilang si Julius Reed, at maririnig din ang tunog ng bakal na silya na nagkakamot sa lupa. 2. Itinaas niya ang upuan, mukhang handa ng basagin ito. 1. Woof! Nasira si Thompson. Napuno siya ng matinding takot. Kung talagang nabasag ang upuan na iyon, hindi siya mamamatay ngunit masusugatan siya ng husto. Sa pamamagitan lamang ng pamumuhay ay makakapaghiganti siya. Mabuti, natutuwa ako. Inayos ni Julius Reed ang damit at biglang sinipa si Thompson sa mukha. Sinipa niya ang 5 ngipin ni Thompson. Tandaan mo, kung maglakas loob kang ay bully ulit ang babae, dito kita ililibing. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at naglakad patungo kay Keller Radcliffe. Anong nangyayari dito? Sinong nanggugulo? Maya-maya, may boses na umalangaw mula sa entrance. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 559 na reklamo sa lungguhit isa. Nang umalangaw ang boses, lahat ng mata ay napalingon sa pasukan. Isang binata na nakaitim na suit, na sinundan ng isang grupo ng mga security personnel, ang pumasok sa Crystal Exhibition Hall. Ang bagong dating ay si Winona Leocadia, isang miyembro ng sangay ng Leocadia family, na responsable sa buong eksibisyon. Kasunod niya si Brancock, Young Master Leocadia, ang lalaking nauna sa iyo ang siyang naging sanhi ng aking kahihiyan. Bulong ni Brancock sa tenga ni Winona Leocadia nang makita niyang sinasalakay ni Julius Reed si Thompson. Oh, anong coincidence? Bahagyang ibinaba ni Winona Leocadia ang kanyang mga labi at sinabi sa mahinang boses, dahil nagkataon lang, baka tadhana na. Ang lakas ng loob na manggulo sa ating exhibition hall, ngayon ay ipaghihiganti kita. Kahit na siya at si Brancock ay hindi malapit na magkaibigan, sa Gonzales City, si Brancock ay lubos na konektado. Nang walang bottom lines, kahit na handang maging aso para sa anak ni Beckett Carmichael, ngunit ang mga ganitong tao ay nagkataong napaboren ng mayayamang kabataan. Si Winona Leocadia ay gumagawa lamang ng isang pabor na sumasabay sa agos, kung sakaling umakyat ng mataas si Brancock isang araw, mananatili siya ng isang pabor para sa kanyang sarili. Salamat, Young Master Leocadia. Si Brancock ay nakaramdam ng labis na kasiyahan sa loob. May mga mata nga si Heaven. Ang napakayabang na si Julius Reed na ito ay talagang nangahas na salakayin ang isang tao sa loob ng Crystal Exhibition Hall ng Leocadia family. Ang loob ay iba sa labas,
Kung may nagdulot ng kabuluhan, hahawakan ito ni Itay Huntington, at matatapos na ito. Sa loob, gayunpaman, ay kumakatawan sa mukha ng Leocadia family, at lahat ng mga inanyayahan ay may natatanging katayuan. Sa kanyang kaunawan, masasabi niya sa isang sulyap na ang dalawang binata na sinasalakay ay hindi ordinaryong katayuan. At si Winona Leocadia ay nangangailangan ng isang pagkakataon upang patunayan ang kanyang sarili. Ngayong may pumasok sa kanyang linya ng apoy, bakit hindi niya ito haharapin? Ikaw ba ang nanakit sa mga taong ito? Si Winona Leocadia, mga kamay sa bulsa, ay dahan-daang lumapit kina Julius Reed at Kella Radcliffe. Ang sahig ay magulo, maraming piraso ng jade ang nabasag at naging pulbos, nagkalat sa paligid. Oo, ano ang tungkol dito? Napatingin si Julius Reed kay Bran Cook at agad na sumili ang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Mukhang hindi maganda ang dating ng bagong dating. Tungkol saan ang lahat ng ito? Hindi pinansin ni Winona Leocadia si Julius Reed at sa halip ay bumaling sa counter clerk. May ibang pagkakakilanlan ang clerk na ito. Manager ng Crystal Exhibition Hall. Manager Leocadia. Ito ay mga produktong binili ng dalawang customer, na durog sa kanila pagkatapos bumili. Sumagot ng totoo ang manager ng Crystal Exhibition Hall. Pagkatapos magsalita, iniabot niya ang resibo ng pagbabayad sa card at record ng benta kay Winona Leocadia. Manager Leocadia, pakisuyong tingnan. Ano, dinala sila ni Winona Leocadia ng may pagdududa at pinagmasdang mabuti. Ang mga produkto ng Crystal Exhibition Hall, ang mura ay nagkakahalaga ng 10 milyon, ang mahal ay madaling umabot sa mahigit 1 bilyon. Nagho-host ng naturang kaganapan sa isang maliit na lungsod tulad ng Gonzales City, bagaman maraming mayayamang tao ang naimbitahan para sa isang pagbisita at pamimili, ang mga miyembro ng Leocadia family ay may mababang mga inaasahan sa pagbebenta para sa mga produkto sa exhibition hall. Pagkatapos ng lahat, sila ay masyadong mahal. Ang layunin ng pagtatatag ng Crystal Exhibition Hall ay simple, para itaas ang katayuan ng mga luxury goods ng Leocadia family. Itaas lang ang presyo ng flagship luxury goods, at natural na mamarkahan ang mga produkto sa ibaba. Ito rin ay lilikha ng epekto ng tatak. Sa kasalukuyan, ang Leocadia family ay kasangkot sa mga tatak ng alahas, at ang kanilang pangunahing target ay ang Isle of Love ng Bright Sky International. Ngunit bago ipakilala ang kanilang sariling tatak, upang makaakit ng mga target na customer, kailangan muna nilang ibenta ang mga produkto ng Isle of Love, habang nagpo-promote din ng kanilang sariling tatak. Gayunpaman, habang tinitingnan ni Winona Leocadia ang mga talaan ng mga benta, ang kanyang kutis ay lalong lumiwanag. Sa loob lamang ng ilang dosenang minuto, ang bulwagan ng eksibisyon ay aktwal na nakapagbenta ng mahigit 4 na bilyong halaga ng mga produkto. Sa ganitong mga resulta, tiyak na siya ay papurihan ng mga nakatataas sa Leocadia family. Nandito na upang magdagdag ng ningning sa kanyang karera, natagpuan na niya ang kanyang sarili sa hindi inaasahang magandang kapalaran. Pagkatapos bumalik, siya ay karaniwang nakakuha ng isang posisyon sa isang pangunahing antas ng pagganap, na naging isa sa pinakamakapangyarihang miyembro sa loob ng sangay. Sino ang bumili ng lahat ng ito? Lumapit si Winona Leocadia sa makina, kinumpirma na nabayaran na ang utang, at hindi niya maiwasang bakas sa mukha niya ang kasiyahan. Ito ay ang ginoo dito at ang dalawang ito ay nakahiga sa lupa. Itinuro ng manager ng Crystal Showroom si Julius Reed at ang dalawa sa lupa, sina Thompson at Jack Lau. Imposible. Sa sandaling iyon, humakbang pasulong si Bran Cook, nginisyan si Julius Reed, paano niya kayang tanggapin ang isang imbitasyon mula sa mga miyembro ng pamilya Leocadia. Sa maikling panahon na kasama niya si Winona Leocadia, nagkaroon siya ng patas na pag-unawa sa mga imbitadong bisita sa Crystal Showroom. Tiyak, ang isa ay kailangang maging mayaman at maimpluwensya. Ang pagsukat sa pamamagitan lamang ng kayamanan, ang threshold ay masyadong mababa at hindi nakakatulong sa mga benta. Ngunit ang isang tulad ni Julius Reed ay talagang walang kwalipikasyon na pumasok. Kung gayon dapat kong itanong, Mr. Cook, nakatanggap ka na ba ng imbitasyon mula sa mga miyembro ng pamilya Leocadia? Nakangiting tumingin si Julius Reed kay Bran Cook. Sa katunayan, ang ilang mga tao ay naaalala ang mga pabor ngunit nakakalimutan ang mga maliit na bagay.
Ngunit ang katotohanan na kilala ni Bran Cook ang taong ito na tila isang mataas na antas na executive na namamahala para sa Leocadia family ay naging dahilan upang maseryosohin siya ni Julius Reed. Lumilitaw na sa kabisera, si Bran Cook ay mayroon pa ring kaunting network. Hindi ganap na walang kakayahan. Ako, kaibigan ko siya, at ako ang tagapamahala ng kaganapang ito. Sumama sa akin si Mr. Cook, may problema ba iyon? Nakangiting lumapit si Winona Leocadia kay Julius Reed, itinuro ang nameplate sa kanyang dibdib habang ipinakilala ang sarili. My name is Winona Leocadia, the manager of this event. May iba ka pa bang tanong? Habang nagsasalita ay hindi maitago ni Winona Leocadia ang pagmamalaki sa kanyang mga mata, at kahit nakatingin kay Julius Reed ay mababa ang tingin nito sa kanya. Miyembro siya ng Leocadia family, at maliwanag ang kanyang kinabukasan sa kanyang pagbabalik. Sa kanyang puso, minamaliit niya ang isang maliit na thug mula sa Gonzales City. Kasabay nito, labis din siyang nadismaya kay Bran Cook, ang anak ng kilalang Cook family, na may maraming koneksyon sa kabisera. Paano niya hahayaan ang gayong tao na sirain ang kanyang reputasyon? Ito ay napakadaling talunin. Wala akong problema. Para kay Mr. Leocadia, sa palagay ko ay pinakamahusay na iulat ang iyong pag-uugali ng paggamit ng pampublikong opisina para sa pribadong pakinabang. Kinuha ni Julius Reed ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa, lumapit sa manager ng showroom, at nagtanong, "Excuse me, pwede mo bang sabihin sa akin ang complaint number para sa grupo mo? Customer ako, at gumastos ako ng mahigit 20 bilyon, gusto kong magreklamo tungkol sa tinatawag na manager dito. Okay lang, di ba?" Oo naman. Sumulyap ang manager ng showroom kay Winona Leocadia at itinuro ang numero ng telepono sa counter. Ito ang complaint number ng grupo namin. Maaari mong tawagan ang numerong ito kung mayroon kang anumang mga reklamo. Wala siyang paraan para tanggihan ang kahilingan ni Julius Reed. Kahit na si Winona Leocadia ang manager ng showroom na ito. Sineseryoso ng pamilya Leocadia ang mga reklamo ng customer. Kung hindi niya binigay ang complaint number sa customer ngayon at may lumabas na balita, siya ang unang matatanggal sa trabaho. Salamat. Tiningnan ni Julius Reed ang numero sa counter, idinial ito, at binasa ito ng malakas habang ginagawa niya iyon. Sandali, namumula ang mukha ni Winona Leocadia. Huminga siya ng malalim at kumaway kay Bran Cook, "Lumabas ka muna at hintayin mo ako." Ang pamilya Leocadia ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa kristal na showroom. Pagkatapos ng lahat, ito ay tungkol sa mukha at karangalan. Kung nalaman nilang pinapasok niya ang mga tao sa kanyang sariling kagustuhan, tiyak na mapaparusahan siya. Sa ganoong sandali, hindi kayang kunin ni Winona Leocadia ang panganib na iyon. Ngayon, mangyaring sabihin ang iyong pangalan upang masuri ko kung ikaw ay nasa listahan ng imbitasyon. Lumapit siya sa makina at tinignan si Julius Reed ng malamig na tingin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 560, Nawala mo ang iyong binti sa lungguhit isa. Inimbitahan ng pamilya Leocadia ang mga kilalang panauhin na bumisita sa Crystal Exhibition Hall, at si Winona Leocadia ay ganap na kasangkot sa buong proseso. Hindi man sabihin ni Bran Cook, alam niya na ang kabataang nauna sa kanya ay walang kwalifikasyon para makapasok. Simple lang ang dahilan. Sa malawak na lungsod ng Gonzales, si Ovidio Cook lamang ang nakatanggap ng imbitasyon. Ngunit ngayon, wala si Ovidio Cook sa Gonzales City dahil sa isang pulong. Kaya, ang tatlong individual na nauna sa kanya ay maaari lamang makalusot ng palihim. Sa pag-iisip nito, sinadya niyang panagutin kaagad ang mga security personnel sa pinto. Dahil sa kahalagahan ng bulwagan ng eksibisyon ng kristal, ang mga kawani ng seguridad sa pintuan ay pawang mga piling tao na seguridad mula sa pamilya Leocadia. Paano nila hahayaan ang tatlong tao na walang pakundangan na makalusot ay hindi mapapatawad? Ngunit sa ngayon, ang pagharap sa tatlong ito ang prioridad. Magsalita ka, may kasalanan ka ba sa pagnanakaw? Inayos ni Winona Leocadia ang kanyang suit at malamig na tanong. Sa likod niya, nakaharang na sa pinto ang ibang security personnel na dinala niya, na handang kumilos anumang oras. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang maluwalhating kapakanan, at hindi nais ni Winona Leocadia na gumawa ng masyadong malaking kaguluhan. Kung maabala ang mga bisita sa loob ng bahay,
Hindi ito maganda para sa pamilya Leocadia. Sino ang tinatawag mong magnanakaw? Galit na si Anna Harris, at ngayon ay buong pagmamalaki na nagtatanong, muling nag-alab ang galit sa kanyang puso. Sa bagay, lehitimong pumasok sila, ano ang dapat ikatakot? Kung hindi kayo mga magnanakaw, maaari ko bang itanong, sino ang inanyayahang panauhin? Bahagyang napabuntong hininga si Winona Leocadia at malamig na sinabi, kung hindi mo masabi sa akin, ituturing kitang magnanakaw. Para sa mga nakalusot na tulad nito, ang Leocadia family ang kadalasang humahawak dito. Direktang ilabas ang mga ito at bigyan sila ng pambubugbog, ginagawa silang walang silbi. Pagkatapos ng lahat, para sa mga bagay na maaari nilang pangasiwaan ang kanilang mga sarili, hindi na kailangang guluhin ang mga awtoridad. At walang nang-ahas na kalabanan ang pamilya Leocadia. Kela Radcliffe, General Manager ng Gonzales City Business Alliance. Hanapin ito, buksan ang iyong mga mata ng aso, at tingnan mong mabuti. Anong kalokohan? Nagmura si Anna Harris, mga kamay sa kanyang balakang. Ngayon ay naging magaspang, at ngayon sa panghihimasok ni Winona Leocadia, tuluyang nawala ang galit ni Anna Harris. Bilasan mo at tingnan mo, at pagkatapos mo, humingi ka ng tawad sa akin. Gonzales City Business Alliance, General Manager. Napangiti si Winona Leocadia at umiling, paumanhin, hindi ko pa nakita ang taong ito sa listahan ng imbitasyon. Miss, maaaring nagkakamali ka. Imposible, galit na sinabi ni Anna Harris, suriin mo ngayon. Kung hindi, paano tayo nakapasok? Ngayon pa lang, tiyak na inihayag ni Julius Reed ang pangalan ni Kela Radcliffe, at iyon ang dahilan kung bakit pinapasok sila ng security. Ang lahat ng ito ay nakita ng sariling mga mata ni Anna Harris, narinig ng sarili niyang mga tainga. Hindi maaaring magkaroon ng anumang pagkakamali. Gayunpaman, biglang tumibok ang puso ni Kela Radcliffe. Gaya ng hinala niya, may kakaiba sa sitwasyon. Maging si Itay Huntington, ang chairman ng Gonzales City Business Alliance, ay hindi kwalipikadong makapasok, kaya paano siya, bilang isang general manager, ay may karapatang iyon. At saka, parang medyo magalang ang mga security personnel sa pinto. Kahit na bumalik sila ni Anna Harris mula sa banyo, nakangiti pa rin ang mga security personnel sa pinto. Napansin niya na bukod sa kanyang sarili at kay Anna Harris, nang pumasok ang iba, walang ekspresyon ang mga security personnel sa pinto. Matapos ma-verify ang mga pagkakakilanlan, kumilos sila na parang wala silang nakita. Hinahayaan lang sila, ngunit sino nga ba? Baka si Julius Reed. Kung gayon bakit ang babaeng ito ay naglakas loob na gawing mahirap ang mga bagay para sa kanila? Miss, huwag po kayong gumawa ng hindi makatwirang kaguluhan. Halos mabigkas ko ang mga pangalan ng mga inimbitahang bisita sa listahan mula sa memorya. Sa Gonzales City, tanging si Mr. Ovidio Cook, chairman ng Titan Group, ang makakatanggap ng imbitasyon. Tungkol naman sa tinatawag na Kela Radcliffe, sorry, hindi ko alam kung ano iyon. Sambit ni Winona Leocadia na may labis na paghamak. Sa kanyang pananaw, ang tinatawag na business alliance ay hindi nararapat na banggitin. Pagkatapos ng lahat, ang pagsisikap na pagsamahin ang napakaraming mga mangangalakal ay hindi isang madaling gawain mismo. At si Bran Cook, na nagdala sa bagay na ito, ay parang isang aso na nawalan ng tirahan. Dahil dito, ang Winona Leocadia Harbor ay hindi gaanong mahilig sa alyansang ito sa negosyo. Ikaw, anong sinabi mo? Lumapit si Julius Reed kay Winona Leocadia at nagtanong ng malakas. Sabi ko, sa Gonzales City lang si Mr. Ovidio Cook. Hindi ang pangungusap na iyon, ang huli. Walang pakialam na sabi ni Julius Reed. Sa kanyang mukha, walang makikitang ekspresyon. Pero alam na alam ng mga nakakakilala sa kanya na totoong galit ngayon si Julius Reed. Sabi ko, ano pa rin ang Kela Radcliffe? Winona Leocadia said with a scornful smile, so, what? Am I wrong? People should be self-aware. A so-called general manager who's worth nothing dares to speak up. Kung ipaghihiganti niya si Bran Cook, kailangan niyang ipahiya itong 3 taong nasa harapan niya. At saka, sa Leocadia family, hindi naman talaga gaanong kalakihan ang Kela Radcliffe. Napakabuti, pagsisisihan mo ito. Bahagyang ngumiti si Julius Reed at tumango. I appreciate you,
What is your name? Nasabi ko na sayo, my name is Winona Leocadia. Sagot ni Winona Leocadia na medyo hindi nasisiyahan. Nagpakilala na siya pagdating niya. Ngayon, sagutin mo ang tanong ko. Pinahit ni Winona Leocadia ang front desk computer sa kanyang sarili at inilagay ang pangalan ni Kela Radcliffe sa listahan ng bisita. Ang display ay nagpakita na walang ganoong tao. Paano ito posible? Pakiramdam ni Anna Harris ay parang hindi kinaya ng kanyang utak. Bakit kaya napakagalang ng mga security guard sa kanya sa pintuan? Ngayon, may sasabihin ka pa ba? Dumilim ang mukha ni Winona Leocadia habang winawagayway ang kamay, alisin mo sila. Maghintay ka. Tinawag siya ni Julius Reed at inabot sa kanya ang telepono, tawagan mo. Ha, wala akong oras. Pag-uusapan natin kung ano man iyon pagkatapos nating lumabas. Alisin mo sila. Tiyak na walang oras si Winona Leocadia para mag-aksaya ng 3 nobodies dito. Pagkatapos niyang harapin ang Crystal Hall, kailangan pa niyang siyasatin ang labas. Talagang hindi niya bibitawan ang mahirap na pagkakataong ito para mapahusay ang kanyang sariling katayuan. Pagsisisihan mo ito, nakangiting sabi ni Julius Reed, ngayon lang, siniraan mo ang asawa ko, at ngayon ay formal kong ipinapalam sa iyo na ang iyong 2 paa, wala na. Tinatakot mo ba ako? Tumaas ang kilay ni Winona Leocadia na para bang narinig niya ang pinakanakakatawang biro sa buong mundo, napagtanto mo ba na sa pangungusap lang na iyon, kaya kitang gugulin habang buhay sa wheelchair, hindi na makatayo. Isa siya sa mga miyembro ng pamilyang Leocadia, sa isang maliit na lugar tulad ng Gonzales City, ang pagbabante ng ibang tao ay ang pinakamalaking biro sa mundo. Hindi ko alam. Tumingin si Julius Reed sa kanyang relo, sa loob ng 10 segundo, gagawin kong pagsisihan mo ito. Pagkasabi noon, kinuha niya sina Kela Radcliffe at Anna Harris at naglakad patungo sa pasukan. Tigilan mo sila. Nagsalubong ang kilay ni Winona Leocadia at nagmamadaling sumunod sa kanila. Talagang hindi niya mapapaalis ang mga taong ito. Ang mga security guard ay maliksi, sa halos 1 segundo, lahat sila ay hamarang sa dinadaanan ni Julius Reed. Anong nangyayari? Sa sandaling iyon, sumugod si Sofia Leocadia mula sa labas, humihingal. Nakatanggap lang siya ng tawag sa telepono mula sa bahay, at dahil may kinalaman ito sa mga gawain ng Leocadia family, umalis siya sa Crystal Exhibition Hall. Sinong mag-aakala na sa ganoong kaikling panahon ay magkakaroon ng problema? Miss, anong ginagawa mo dito? Nang makita si Sofia Leocadia, nagmamadaling lumapit si Winona Leocadia at buong pusong nagsabi, kung may sinabi ka lang sana, nagpadala ako ng sundo sa iyo.